Kung iiwanan mo sila, tay, baka magka-problema lalo yung dalawa mong anak. Okay. Sabihin man natin medyo maliit ang income dito, basta masipag tayo, nagtatrabaho naman yung isang kapatid, ay anak nyo yun nasa Baguio. Mga karaos at mga karaos, ang importante, nandyan po yung support, gabay ng isang magulang, which is kayo po yun, tay. Napaka-importante. Kita mo, tay, ano man ang pagkukulang mo, napakaswerte mo kasi walang anak na nagagalit sa'yo, mahal na mahal ka pa rin nila. Sana pakaingatan mo yun, tay, huwag mong hintayin kasuklaman ka nila. Ano po? Lalo na't may edad ka na, tay. Huwag mo sana mamasamahin sasabihin mo, sayang po yung matatalo sa sugal na 300. Ibili na yung 300, tay. Bili ka 2 kilong bigas, tapos sa ulam, salo-salo kayo dito. Isda. Alam mo ba, tay, na si John Paul, pag nag-aaral, pinapakain na lang siya ng teacher niya dahil walang pagkain dito. Ngayon nakakakain na siya, nararamdaman na niya siguro yung ulcer niya. Oo, nabigla ng kain sa nagtaka ako. Sabi ko, ano yun, kanina malakas siya kumain. Nabigla talaga siya. Nabigla. Oo. Ano siya? Kaya tahimik pala siya. Alam mo yung nagpaiyak ng karamihan, tay, nung nakilala ko tong mga anak mo, nagmamakaawa sila, nanlilimos sila sa pagmamahal ng magulang, parang miss na miss nila yung yakap ninyo po. Opo. Kaya nga po. So hanggang kailan ka po dito mag-i-stay, tay? Anong plano po? Ito nga po, hindi ko ako pwedeng umalis na. Hindi ko siya papadala sa psychiatrist. Sa ano, malayo naman sabihin nakatito lang sa may paglampas ng ano, yung dating pinagdadala sa nanay niya dito sa paglampas ng dito sa Dagupan, banda-banda rin ng Dagupan, papuntang bunuan niya tayo. Binlok. Dagupan. Lampas ng Dagupan yan, pinagdala ko Sige. yun. Salamat sa Panginoon kasi nandito ka na. Kasi alam mo po, hindi naman mga pag-decide yung mga anak nyo kung ano yung ikakabuti para sa kanila. Pero pinaka-the best, nandito ang tatay nila, ano? Opo. Sana tayo, turuan mo sila maglinis. Although nasimulan na namin linisin sa kabila. Kasi nung ako naman yung umalis, hindi talaga ganito. Opo. Ako, maayos dito. Marami talagang ano, ano ko talaga na nawala na sa amin yung ano. Yung, Matanong ko lang tayo, sa inyo po ba yung lupa na to tsaka bahay? hindi po. Mayroon pa tiyahin kami na may-ari na dyan nasa Maynila. Ah. Quezon City. Eh, nung una nga may ano, may pasabi na ano na pero hindi naman siya nagsabi yung ano, bali kapatid ng asawa ko yun, isa-isa lang naman na kapatid ng asawa ko. So ibig sabihin nakikitira lang kayo rito? Oo. Ano, gagamitin daw yung lupa. Ay sabi ko kahit naman nila gamitin, walang problema kanila yan eh. Eh, pero totally, pinsa naman nila sasali ka ako dito sa isang gilid. Dito di kami, diyan kami sa isang tabi. Kasi kung maisipan ko magtinda, tabi ng karsada yan. Diyan, ano kami na ano, na dyan sa isang tabi. Hindi kami mawala ng pagtitinda dyan kung doon mag-umpisa uli kami. Yung harapan. Yan Paul, ngayon nandito na ang tatay mo, anong gusto mo para sa iyong pakiramdam? Gusto mo bang bumalik pa si tatay o dito na lang siya? Ayos naman na po siya na nandito na po lang sa bahay. Kahit mag-stay na po siya dito. Pagdala po ang ano po gusto niya sumamay po. Maraming salamat po sa... Sorry, kayo na yung... Kaya siya net po, kami na po yung mga gumawa ng mga ano, nakapagtapos po ako. Igagawa ko ng paraan para matulungan ng mga pamilya ko rin po. So mas gusto mo dito na lang si tatay, hindi na babalik doon? Apo. Opo, tama yun. Kahit anong hirap, mas maganda nandyan si tatay para may mangalaga sa inyo. Apo. Alam nyo, kahit anong hirap ng buhay, basta buo ang pamilya, masusumpungan at masusumpungan natin yung pagkain araw-araw. Diba? Si Kuya Aljon, anong gusto mo Kuya Aljon? Dito na lang si tatay.
dito na po siya, basta huwag niyo na po yung gawin yung mga dating ginagawa niyo. Ganun, Gaya ng... gamble po ganun sa ibang lugar. O Gamble? pagsusugal. Nagsusugal. Tapos gusto ko rin, tulungan din ako. Nakakaano din ng yung sanayin ako na salamin sa tao. Kasi yung mga araw, di ko din namin kayong tatay na maraming naglalait sa akin, tinidis ko ako yung mga sa kanila. Nilalait ka nila dati. Nilalait nila ako, bata pa po ako. Tapos kaya ganito po ako kasi yung mula nung aksidente ako, pinagtanggulak. Maraming pinagbawal sa akin, di ako nakakalabas ng bahay, di ako nakakapag-socialize sa ibang tao, kaya ganito yung kinalabasan ko. Tapos yung nalaman ko lang yung kinausap ako ng pangalan kong kapatid na nasa bag yun, yung muli, hindi niya pa po hindi niya pa po kasama din sa bag yun. Okay. Si Al Polivic. Al Polivic, ano ngayon ang nararamdaman mo? Nandito na si tatay. Masaya po. Masaya. Anong gusto mo? Gusto mo dito na si tatay mag-stay? Hindi. Bakit? Kasi para maalagaan niya kami, tapos para makita niya yung pinagdadaanan namin, maalalayan niya kami. Tapos din, ako din ang isang rason kaya siya umalis dahil naging suwail ako sa kanya na anak. Hindi ako sumusunod sa mga utos niya, ganyan. Alam ko, ako yung may dahilan, kaya humingi ako ng tawad kay tatay na may nagawa akong hindi maganda sa kanya, kaya siya nagkakaganyan sa akin. Hindi naman ganun anak. Ako nagbitaw ka ng ganyan salita, hindi naman ganun. Hindi ka naman naging ano sa akin dahil para umalis ako, hindi ganun. Siguro, lang. Nararamdaman mo lang ngayon, kaya siguro napagsalita ka ng ganyan. Hindi naman gano'n, kaya kita inawanan dahil sabi na hindi, mabait kang bata. Ano ko yan, lahat kayo mabait kayo sa akin. Hindi siya yung sinabi niya, hindi totoo yun. Pero alam mo tayo, ramdam ko sa mga anak mo yung pagmamahal nila sa'yo, sobra kanilang mahal. May tampo man sila pero hindi nila kayang sabihin sa'yo tayo. Kaya sana bumawi ka, comfort mo sila, ikaw ang kailangan nila tay. Dahil wala yung nanay nila, mismong nanay nila may problema din. So sana ikaw na lang tay, wag mo muna silang iwanan, lalo na't napakabata pa ni John Paul. Anong ipapangako mo sa kanila tay? Ako sa kanya, yung pinagdadaan namin ngayon, kung sakaling bigyan tayo ng panahon ng pagkakataon na makaluwag, diretso ko po gagampanan ng pagiging ama sa kanila. Hindi ko na po sila pwedeng iwanan ulit na gaya ng ginawa ko ulit ng ganyang kay tagal-tagal. Ang gusto ko kung sakali mo na bigyan ako ng pagkakataon din na maumpisan ko ulit na mapag-aaral sila. Apat na aking mga kayo natitira kong lakas sa ikat ko na ito. Itugugol ko na sa kanya. Dahil may pangarap naman po ako sa kanila kahit ganito lang ako. May mga pangarap ko sa kanila. Kaya nga sabi ko sa kanila kung hindi man kayo nakatapos ngayon, bata pa kayo, maraming pagkakataon na makapag-aaral pa kayo. Sabi ko sa kanilang gano'n, huwag kayo mawala ng pag-asa kasi bata pa kayo. Kahit may debt pa kayo ng mga benching ko, kung talagang nandun yung pagkakataon na may time na makapag-aaral kayo, pero mas maganda kung hanggat maaga akong magagawa natin ng paraan na makapasok pa ulit kayo, makadiretso ng pag-aaral. Kasi ito nga, nangihinayang ako. Nung umalis ako, nag-aaral naman to sila lahat. Lahat sila, nag-aaral sila lahat. Kaya lang tayo, na-stop lahat nung hindi ka na napagpadala hanggang sa nagkaroon na sila ng problema, no? Opo, gano'n nga. Alam mo rin tayo, naramdaman mo rin yung problema ni Aljon, no?
Oh, hindi. Buti na lang si Kuya Paul, matatag. No? Ba't ka umiiyak, Kuya Paul? Kasi, na ano mga sinasabi niyo po, matuto na rin po kasi, ano na rin, naging mabuti na rin po siya sa amin na masyado. So, nagpapasalamat po kami dahil po sa kanya nakakapag-aral pa ako kahit ano. Kahit di po siya nagpapadala, alis na pag-alala siya nung nakarang araw nung sa grade 6 pa ako, pero yung grade 7, kinaano ko pa rin. Nalabanan ko pa rin. Nung grade 6, nakapagpadala pa yung tatay. Opo. Nung grade 7, hindi na. Opo. Doon na yung nagsimula yung problema at hirap na pinagdadaanan nyo. Opo. Pero nagpapadala naman po siya ng ano, kumbili ko naman ng pang ano sa bahay po. Basta laban lang ha. Mag-pray kayo magkakapatid. Kausapin yung maigi yung tatay nyo na sana hindi niya na kayo iwanan. No? May paraan naman para mabuhay dito eh. Kaysa iwanan niya kayo, kung iiwanan mo sila tay, baka magka-problema lalo yung dalawa mong anak. Oh. Sabihin man natin medyo maliit ang income dito, basta masipag tayo, nagtatrabaho naman yung isang kapatid, ay anak nyo yun nasa Baguio. Mga karaos at mga karaos, ang importante, nandyan po yung support, gabay ng isang magulang, which is kayo po yun tay. Opo. Napaka-importante. Kita mo tay, ano man ang pagkukulang mo, napakaswerte mo kasi walang anak na nagagalit sa'yo, mahal na mahal ka pa rin nila. Sana pakaingatan mo yung tay, huwag mong hintayin kasuklaman ka nila. Ano po? Lalo na't may edad ka na tay, huwag mo sana mamasamain sasabihin mo, sayang po yung matatalo sa sugal na 300. Ibili na yung 300 tay, bili ka 2 kilong bigas, tapos sa ulam, salo-salo kayo dito, isda. Alam mo ba tay na si John Paul, pag nag-aaral, pinapakain na lang siya ng teacher niya dahil walang pagkain dito? Kung iiwanan mo sila tay, baka magka-problema lalo yung dalawa mong anak. Sabihin man natin medyo maliit ang income dito, basta masipag tayo, nagtatrabaho naman yung isang kapatid, ay anak nyo yun nasa Baguio. Mga karaos at mga karaos, ang importante, nandyan po yung support, gabay ng isang magulang, which is kayo po yun tay. Opo. Napaka-importante. Kita mo tay, ano man ang pagkukulang mo, napakaswerte mo kasi walang anak na nagagalit sa'yo, mahal na mahal ka pa rin nila. Sana pakaingatan mo yung tay, huwag mong hintayin kasuklaman ka nila. Ano po? Lalo na't may edad ka na tay, huwag mo sana mamasamain sasabihin mo, sayang po yung matatalo sa sugal na 300. Ibili na yung 300 tay, bili ka 2 kilong bigas, tapos sa ulam, salo-salo kayo dito, isda. Alam mo ba tay na si John Paul, pag nag-aaral, pinapakain na lang siya ng teacher niya dahil walang pagkain dito? Hindi ko po alam. Binanggit lang po sa akin kanina niyan. Opo, pinapakain siya ragi. Tapos itong 2 mong anak, syempre walang trabaho. Kumbaga hirap talaga sa pagkain, kaya siguro nagkakaroon ng problema, no? Pero ngayon nandito ka na tay, alam ko magagawan mo ng paraan dahil ang magulang lahat gagawin para sa anak. Ano po? So, pag-uwi ni tatay, may pera ba siyang dala dito? Pag-uwi? Wala. Padalala na pinanggasolina ko lang doon sa pamangkin ko na para ako makarating dito. Sabi ko, gasolinahan ko yung motor mo 1,000. Basta importante maka-uwi ako rito. Sabi ko gano'n sa kanya. Kasi nung ako umuwi, bago ako umuwi, kaya hindi rin ako makauwi-uwi. Meron akong nahiram na pera na binaboundary ko doon sa may-ari ng motor. Sabi ko nga sa niya, naipunan ako. Minahiram akong pera na dapat ko maibalik. Naibalik ko man yung kalahati. Sabi ko, pagbalik ko na ako yung kalahati. Pero walang panahon, walang araw na nagsasabi ako kung kailan ako babalik. Ay, importante. Sinasabi ko, uuwi ako kahit anong mangyaring araw na ito. Sabi ko sa kanya. Sige ka nga. Sabi na, sige, okay lang. Dahil nagpaalam ka naman. Sige tay, no? Pairam yung libro. Ganito yan tay. Para may pangsimula kayo. Dahil may mga taong nakapanood ng videos ninyo. Nagpadala po si Jassy Joy ng 5,000. Sabi po niya para sa magkakapatid at yung nanay nila na teacher na nawala sa sarili.
Ayan, so nagpadala po siya ng 5,000 tay para daw sa magkakapatid. Ano po? Opo. So yun muna ang ibibigay ko sa inyo dahil sabi mo wala kang pera para mayroon kayong pangsimula dito. Opo. Pambili ng pagkain. May mga bigas pa naman galing sa mga taong tumutulong dito. Kanino galing yung bigas? Oo, nagbigay ang DSWD na isang sakong bigas. May bigas pa naman kayo. So, tapos nakaraang araw, pinag-grocery ko naman sila, no? Para sa school ni John Paul at saka kung anong pwedeng gawin sa dalawa mong anak. Ano po? Opo. Salamat po sa pangalala na nagbigay sa amin. Pero sana tayo, pangako mo na hindi ka na magsusugal. Ano po? Opo, sige po. Hindi po. Ay, para sa mga anak ko na lang po yun. At saka tayo, alam mo po, nagbigay na rin ako ng tulong sa kanila nakaraan. Nagbigay na ako ng 5,000. Kasi nakita ko talaga yung sitwasyon nila dito tayo. Na sobrang hirap, walang-wala. At ito nga po, dumaan lang kami dito ulit kasi sabi ng mga anak mo na darating ka. Dahil ikaw talaga gusto kong makausap, gusto rin naming maliwanagan, ano nga ba talaga ang nangyari? 'Di ba? Na bakit sa loob ng 3 taon ay hindi mo napasyalan yung mga anak mo. Although nalaman namin ngayon yung iyong katwiran, wala na pong problema kay Daddy Frankie. Ang dalangin ko lang po, sana mapanibago ulit yung mga anak mo. Ano po? Okay tay, kanino ko ito ibibigay? Yung 5,000 galing kay Jassy Joy? Ako na po Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No? Galing po yan kay Ma'am Jassy Joy. Ma'am Jassy Joy, maraming salamat po sa tulong pinansyal na ibinigay nyo sa magkakapatid na ito. At ito, salamat ako dahil umuwi na ang tatay nila after 3 years na paghihirap ng mga anak. At dahil sa pamamagitan ng video upload natin, nakita niya yung sitwasyon ng kanyang mga anak, kaya siya umuwi dito. Nawa po mga kababayan ay tuloy-tuloy po tayo, share natin ang video para mas matulungan pa natin ang ating mga kababayan. At syempre, ako'y magpapaalala sa inyong lahat mga kababayan, lalong-lalo na sa nanonood ngayon, kung sakali mayroon kayong komento, suggestion, may mga opinion, mag-email lang po kayo sa email ng Daddy Frankie para mas ma-improve or mas mapaganda pa natin or mas mapalawig pa natin ang pagtulong sa ating mga kababayan. Okay? So tayo, alis muna kami. Babalik pa rin ako kasi dinaanan lang namin kayo. Gusto ko lang makita talaga kung darating ang tatay, no? Maraming po salamat po sa maayos na pagtulong ng buhay namin. Opo. Si John Paul. Anong masasabi ni John Paul? Maraming po ulit sa matulong niyo, Ma'am Jassy Joy. Maraming po salamat po sa tulong niyo po, Ma'am Jassy Joy. At maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa amin at nagpapasalamat po na rin po dahil kay Daddy Frankie. Maraming salamat po sa inyo, Team Daddy Frankie. Happy ka na? Ako. Happy. Ayan. Ikaw, kuya? Anong masasabi ni kuya? Una po, papasalamat po ako sa Panginoon na napansin po yung buhay po namin Opo. na ganito nakikilala yung bawat isa sa amin kasi tagal din na dinamig namin sa tatay namin kung ano na talaga naranasan namin yung mga araw na minsan hindi niya po kami na pero ngayon talagang naamin na po parang naayos. Naayos na. Oo, dapat magkaayos na lang kayo. So, ibig sabihin, nakaraan may tampo ka sa tatay mo. Sa totoo lang po, kaya di pa ako gumagalaw kasi alam mo yung tingin ng mga tao sa'yo, yung masasamang tingin, tapos wala silang alam sa buhay, tapos gumagawa na sila ng iba't ibang masasakit na salita, tapos sabihin sa'yo kapag naipin, yun yung araw na nananahimik ako, tapos minsan magagalit ako kasi minsan naingay po sila dyan sa tabi-tabi kasi talagang ginagawa nilang tambayan dyan sa tabi-tabi na kapag maingay po si nanay po, pinapatigil nila kahit hindi nila mapatigil nawain yung kalagayan ng nanay ko. Parang pinagmamaritisan. Ganon. Ang iniisip sa kanila is huwag po nila kaming masamain na parang tinitingnan po sa labas na
Ganun yung ano. Naapektuhan ka sa mga sinasabi ng mga tao. Pero ngayon, nung salamat din ako sa mga nag-interview yung may nangyari po sa kuya ko pa nung naggulo siya. Tapos in-interview po ako dyan sa barangay hall. Tapos yung pag-awag yung tinulat po. Salamat po rin sa kanila yung mga paunang ano nila, mga payo na Hayaan mo na yung mga yun, ha? Kailangan maging matatag ka, ha? Laban lang, ha? Huwag mo na intindihin yung mga ano. Huwag kang magpapekto. Ha? Hindi na po yung ano, pareho pong sinabi po nila. Pas, yung mga crew niya po yung... Sige, at saka basta kain tayo ng tamang oras, ha? Okay. Si Alpolivic naman. Alpolivic. Masaya na si Alpolivic kasi andito na yung tatay niya. Ha? Laban lang, ha? Ayan, may plano daw yung tatay mo sa inyo. Kaya hintayin natin. Siyempre, paubaya rin natin kay tatay, no? At wag po kayong mag-alala. Babalik-balik pa rin kami. Meron lang kaming pupuntahan pa. Kumbaga, dinaanan ko lang kayo rito. At ibinigay itong tulong para sa inyo ng ating kababayan, no? So, ano masasabi mo sa nagpadala? Salamat po kay ate dahil ano, nagpadala siya ng tulong sa amin. Tapos malaking tulong to ito para sa amin at para makabaon kami sa hirap. Tapos para magpantay-pantay ang pamumuhay natin. Kasi lahat ginawa ko para sa akin, para sa aking sarili, para sa ating lahat ng ano. Dahil mahal na mahal ko ang buhay natin. Yun lang. Okay. Praise to God. Amen. Iyon, amen. So, Ma'am Jassy Joy, maraming salamat po sa tulong pinansyal na ipanadala nyo sa pamilyang ito. Nawa po ay hindi kayo magsawa at nangangako rin po ang Team Daddy Frankie na babalik-balik pa rin po kami. Kasi sa oras na ito, kagagaling po lang ng Maynila and then dito kami tumiritso para kumustahin sila. At masaya ako, gaya na aking sinabi kanina, I'm very happy kasi dahil sa pamamagitan ng upload videos natin ay naisipan na ni tatay umuwi sa kanyang pamilya. Bless sana sila ni God na sana hindi naalis si tatay para sama-sama sila harapin, lagpasan yung dagok, yung problema na dumadaan sa kanilang pamilya. Alam ko hindi sila pababayaan ni God. Alam ko kaya nilang lagpasan ito. Maraming salamat po mga kababayan and magandang tanghali. God bless po sa atin lahat.